Magandang gabi mga masters, bali ngayon po ay 8 videos po ma-upload ko po sa aking YouTube channel. Tama nga mga masters, 8 videos nga po ma-upload ko. Yon, what's up mga masters? Nandito na naman tayo sa panibagong araw, panibagong kabanata na naman ang pagsasama-samahan natin ngayon guys. Bali mga masters, kung bago ka pa lang po sa aking YouTube channel, please click the subscribe button, lalong-lalo na po yung notification bell guys, para maging connected pa rin tayo sa isa't isa at maging updated kayo sa mga susunod ko pang video. Bali mga masters, bago natin umpisahan ng kwento ay mag-shoutout po muna tayo para sa mga solid nating tagapakinig. Shoutout kay Robert Tolentino, shoutout kay Beverlyn Galvez. Yun na nga mga masters, no? Bali hindi na ito patagalin. In 3, 2, 1, let's go! Nang marinig ang tanong ni Aaron at nakatingin sa mga mata ni Aaron, ang mukha ng matabang lalaki ay naging sobrang baluktot. Siyempre, wala siyang apprentice, kaya laging may preference siya kay Chen Shiman. Kahit anong gawin niya, susuportahan niya siya bilang martial uncle. Ito ay hindi isang beses o dalawang beses. Ngunit kung saan nais na makakuha, madalas maglakad sa ilog, sa wakas basa sapatos. Matapos makita ang multo, si Aaron ay nasaktan. Bagamat ang palasyo ng Chanji ay hindi nakibahagi sa labanan sa lupain ng nakulong na dragon sa pagkakataong ito, kailangan nilang dumaan sa malapit, ngunit sa daan, narinig nila ang lahat ng uri ng mga alamat tungkol sa Aaron. Bagamat mahirap paniwalaan na napakaraming dapat ipagmalaki, lahat ng alamat ay may kahit isang katotohanang magkakatulad. Ang Aaron ay nakulong sa Longshan, nakikipaglaban sa Shuangshen, ngunit hindi natalo. Paanong hindi matatakot ang taong grasa sa harap ng ganyang kaaway? I didn't do. Wala lang, I think this steamed bun is very mabango, let me have a look. Agad namang nagpalit ng mukha ang matabang lalaki, from just galit na ngayon ay nahihiya at kaibig-ibig. At the same time, also with a pair of innocent small eyes seriously looking at Aaron. Muyang three people immediately can't help laughing. Knife 12 is laughing, nalaglag lahat sa bibig niya ang steam stuffed bun ng kanyang ina. Kanino kayang itago ng taong grasa ang mga panlilinlang na ito? Tingnan mo ang steam stuffed buns at kumuha ng club. Nakangiting sabi ni Moyang. Masakit ba? Malamig ding sabi ni Aaron sa mahinang boses. Ang bigat ng maso ay wala pang 100 gin. Napakalaki nito. Nang bumagsak pa lang ito sa lupa ay tumama ito sa paan ng taong grasa at sa kagamulong sa gilid. Look at the steam stuffed bun. Siyempre, I don't need a club. This is my weapon. Dala-dala ko. Ewan ko ba, this steamed bun is so front that hindi ko maiwasang matarante kaya hinayaan ko na lang ang paliwanag na ito, hindi ba? With that, napatingin ang matabang lalaki kay Chen Shiman at sa iba pang nasa likod niya. Agad na tumango si Chen Shiman at ang kanyang mga barkada na parang bawang, at mabilis na tumugon. Wala namang problema sa armas, pero kung itinaas mo ang ulo mo, parang may tamaan ka. Hindi napigil ang magbiro ng daw 12. Shit, paano naging hit? Mabilis na itinanggi ng matabang lalaki na ang bilis niya ay daya. Eto. Hindi naman sa mataba ako at madaling uminit, lalo na itong pugad na lumalay. Oh, my God. It's cold hit, kaya lang may taas ko ang kamay ko, high and ventilate. Yes. Ventilate. Nakakatawa talaga ang seryosong paliwanag ng taong grasa, ang kanyang mukhang balisa at walang hiyang katigasan ng ulo. Diba, ventilasyon? Oo. Ang grupo ng mga alagad sa likod nila, matapos maramdaman ang tawag ng martial uncle, ay nagpilit din sa kanilang ulo. With that, I'm afraid that they all feel that the explanation is far-fetched. Maaaring hindi naniniwala si Han Sanchen at ang iba pa, kaya tumingkayad sila sa takot, kinuha ang maso, at pagkatapos ay itinaas ito sa kanilang mga ulo upang gawin ang tinatawag na ventilasyon. Ha. Natuwa naman agad si Moyang sa paninda at natawa. Lumingon siya sa gilid at sinabi sa Kutsilyo 12, mayroon ngang lahat ng klase ng kababalaghan sa mundo. May dala pala talagang ganito. Oo, tumanggaw si Daw 12. Nang makitang pareho nilang sinabi iyon,
Pilit na ngumiti ang matabang lalaki sa pagkakataong ito, tumingin kay Aaron at awkward na sinabing, "Oo, yun na nga. 3,000, mukhang ito talaga ang kaso. Ang pag-aalala mo." Nakangiting sabi ni Mo Yang, sabay kindat ng kutsilyong mapurol, tinadyakan din siya ng paa. Katulad ng 2 gisante sa 12 taon, ang sinabi niya ay mabilis. Siya, upang maunawaan, ngunit ang tahimik na pag-unawa ng kanyang kapatid ay nagpaunawa sa kanya ng kahulugan ng Mo Yang ng napakabilis, nag-aalala siya, pagkatapos ng lahat, nakikita mo kung ano ang isinusuot ng taong mataba at kung ano ang karaniwang si Chen Shiman. Alam ng mga taong may malinaw na mata na sila ay isang grupo, napakamakatwiran din para sa nakatatanda na pumunta at tulungan ang kanyang nakababatang henerasyon upang mailabas ang kanilang galit. Oo, humihingal na lang ang matabang lalaki, sa hindi inaasahang pagkakataon, biglang nagtanong si Dao 12, na walang malay na nagkunwaring tumango sa apo, ngunit nang matapos ito ay mabilis nitong ikinaway ang kanyang kamay, hindi, oo, isa akong sekta kay Chen Shiman, at isa rin akong martial uncle, pero hindi ko alam kung anong nangyari kanina, after I know it, I came here, come here, sa puntong ito, halatang suplado ang taong grasa na halos magbulalas na pumunta ako dito para linisin ka, pero nung utak ko, lumingon ako, alam kong hindi ko masasabi iyon. Kaya lumingon ako para makita si Aaron at ang pamangkin kong si Chen Shiman ay gusto niya ng tulong sa martial nephew at natatakot na hindi siya makapagbigay ng paliwanag sa mahabang panahon na iinip at diretsyong nagsimula, lalo pang nababalisa ang taong grasa biglang naging malinaw ang buong isipan niya. Sa sumunod na segundo, biglang itinutok ng matabang lalaki ang kanyang backhand kay Chen Shiman at sinampal ito. Sa sampal na ito, hindi nagpakita ng awa ang taong matabang seda. Ang matabang malaking palad ay direktang sinampal ang mukha ni Chen Shiman na parang pala. Pagkaraan ng ilang sandali, nawala ang intuition ni Chen Shiman sa kalahati ng kanyang mukha. Nakaramdam din ng malakas na kakaibang puwersa ang buong katawan, at diretsyong binugbog at napahiga sa lupa ng kakaibang puwersa. Isang dure ng mga bagay sa bibig, ang oras ay nararamdaman lamang ng mga ngipin at dugo na naghalo sa isang tumpok. Pagkatapos maintindihan ng mabuti, dapat kong turuan ang aking nakababatang henerasyon ng magandang aral sa harap mo. Paano natin mailalabas ang galit natin sa nakababatang henerasyon? Hindi makayanan ng taong grasa na makitang puno ng ngipin ang bibig ng kanyang pamangkin, sinabuyan ng sarili. Gayunpaman, ano pa ang magagawa niya ngayon? Ang tanging magagawa natin ay magpanggap na nagagalit at nakakasindak. Ito ay isang paghingi ng tawad. Turuan mo sila ng personal at humingi ng tawad sa iyo ng harapan. Isipin na ang kadahilan ng ito ay talagang mabuti, ang taong grasa mismo ay mabilis na sumulat, determinadong idinagdag. Nako, tinuruan ko pala ng personal ang nakababatang henerasyon sa harap namin at humingi ng tawad sa amin. Nagkukunwaring naliwanagan si Dao 12, ngunit napangiti na siya sa kanyang puso. Pinigilan din ni Mo Yang na ngumiti at dahan-daang tumango, parang mali ang pagkakaintindi ko. Gayunpaman, ngayon ko lang nabalitaan na ang palasyo ng Chanji ay palaging mga maiikling gwardya. Paano kaya, sa madaling salita, ang puso ng matabang lalaki, nakakatatag pa lang, ay hindi maiwasang banggitin ito sa kanyang lalamunan. Nagmamadali niyang sabi, hindi, chismis, halatang chismis. Ang palasyo ko sa Chanji ay palaging may malinaw na pagkakaiba sa pagitan ng publiko at pribado. May pagkakaiba ang pasasalamat at hinanakit. Paano ako makakagawa ng isang bagay upang maprotektahan ang aking mga kahinaan? Ako ang unang tumanggi. Halos ay patong ang ulo ng matabang lalaki sa mesa. Kung tutuusin, ang isang malakas na paaralan ay kabilang sa isang malakas na paaralan, ngunit hindi natin ito magagawa ng basta-basta. Kung hindi tayo mag-iingat, ang Millennium Foundation ay masisira. What the hell are you doing? Why don't you apologize? Tumalikod ang matabang lalaki at galit na sinigawan si Chen Shiman. Sa sandaling ito, ang mga taong mataba ay natural na hindi nais na mabaigo sa tagumpay. Ang mga mata ni Chen Shiman ay puno ng iba't ibang panlasa. Kapag nalaman niya ang pagkakakilanlan ni Aaron, napakatanga niya para kunwari napipilitin siya. Ngunit hindi sinasadyang nagkunwari siyang napipilitin sa kanyang mukha at nakilala ang kanyang sarili. Nakakahiya naman.
Higit pa rito, siya ay nagpanggap na isang napakalakas na master, ang maalamat na demonyong Diyos sa Jiangho. Hindi niya pinangarap na magpanggap na patay na tao, ngunit naging ganito. Bang! Sa malakas na ingay, lumuhad si Chen Shiman sa lupa. Ano pa ba ang magagawa niya? Ang galing magpanggap na napipilitan, kung gaano ka-depressed ngayon. Ang pagpapanggap na pinipilit na hawakan ang kulog ay maaaring natapos ng nag-aatubili. I had to die to find Martial Uncle for revenge and find face. Bilang resulta, lagi siyang nagdedote sa Martial Uncle niya, pero bigla niya itong pinapatay. Hindi siya maaaring magpanggap na napipilitan, ngunit siya ay na-thunderstruck. Kung gaano siya ka-depress, huwag na nating pag-usapan ang pagbabalik ng mukha ngayon, kahit Temori. Mali ako kuya. Sorry kuya. Hindi mo kami dapat tawaging kuya. Sabi mo Aaron ang nakababatang kapatid mo. Kuya ang tawag namin. Sayo. Halatang walang balak na pakawalan ito ni Moyang. Si Moyang ay hindi isang maingat na tao, ngunit kung ang isang tao ay maglakas loob na pag-alitan ang Aaron, hindi niya ito papakawalan ng madali. Kuya, I was bragging. How can I be Aaron's elder brother? I just see that girl is beautiful, and I love Aaron, so. Kaya gusto kong magpanggap, lokohin, matulog. Tulugan mo siya. Dahil doon, hindi mapababa ang ulo ni Chen Shiman. It's not unreasonable na yumoko siya. Pagkatapos niyang sabihin ang mga salitang ito, maraming tao ang agad na nanunuya sa kanya at sinabing siya ay masama at masama. At 7 kakaiba ay galit boses bulyo, gusto sa taong ito sa lugar cramp balat. Bilang isang kliyente, ang mukha ni Ziking ay pulang-pula at nahihiya. After so much trouble, the purpose is, it's a teddy. Sabi ni Daw 12 na nakangisi. Hindi nagsalita si Aaron. Sinulyapan niya ang matabang lalaki at si Chen Shiman. Sa wakas, tiningnan niya ang paa ng aso na matagal nang nanginginig, kung maglakas loob kang lumabas at maglaro muli sa hinaharap, o kung hindi malinis ang iyong bibig, mag-ingat. Dahil doon, tumalikod si Aaron at nagpatuloy sa pagpapakain kay Tao Tai Baozi. Oo, Han, Lolo Han. Nang marinig ito, nagmamadaling tumanggaw si Chen Shiman, pagkatapos ay nagpumiglas at nagmamadaling lumabas. Sandali lang, biglang nagsalita si Aaron. Sa oras na iyon, ang mga paa ni Chen Shiman ay naninigas at ang kanyang mukha ay mapait. Hindi lang siya, ang taong grasa at ang dogleg, ngunit walang nang ahas na gumalaw. Ganyan na ba ako katanda? Hindi man lang lumingon si Aaron. Pinakain niya si Tao Tai at mahinahong sabi. Oo, pasensya na, Aaron. Kuya Aaron. Hindi na nagsalita pa si Han Sanchen. Sa pagkakataong ito, nagkatinginan si Chen Shiman at ang matabang lalaki, yumoko sa likod ni Aaron at nagmamadaling umalis. Mabuti, sa sandaling umalis si Chen Shiman at ang kanyang barkada, napuno ng saya ang buong restaurant. Maraming tao ang sumigaw at nagpalakpakan para sa Aaron. Aaron ay Aaron. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, hindi ko alam kung gaano kahabag-habag ang maliit na kagandahang iyon sa 7 halimaw. Oo, nakita ko na ang kayabangan ni Chen Shiman para sa isang mahabang panahon. Ang Aaron ay karapat-dapat na maging modelo ng ating henerasyon. Kapag nakakita tayo ng kawalang katarungan, dapat tayong tumulong sa isa't isa. Ito ay birtod. Ang mas mahalaga ay nakita natin ang Aaron na nilamon ni Tao Tai. Ngayon si Tao Tai ay pinaamon niya na parang isang maliit na alagang hayop. Ang ganitong uri ng lakas ay ang pinakamahalagang bagay. Aaron, idol mo ako. Wala ka raw mahiwagang alyansa. Kung hindi mo ito naaayawan, gusto kong maging disipulo mo. Oo, gusto ko, at gusto ko. Pagkatapos magbuntong hininga, ang mga tao sa paligid ay sunod-sunod na nagtaas ng kanilang mga kamay upang tumugon. Para sa bayaning ito, sino man ang gustong purihin siya. Nakikita ang ganoong kalakas na apela, labis na natutuwa sina Moyang, Daw 12 at Liu Fang. Pagkatapos ng lahat, napakaraming tao ay kumbinsido sa kanilang mga kapatid, at sila ay natural na napakasaya gayunpaman. Sa oras na ito, si Aaron ay nagpapakain lamang ng mga steamed na tinapay sa kanyang sarili. Ang excited na mga tao sa paligid niya ay unti-unting napaatras sa kasabikan. Sa pagkakataong ito, nagmamadaling dumating ang waiter, dala ang mga pagkaing in-order ni Aaron at ng iba pa.
Nakatitig kay Aaron, sa takot na biglang umalis si Aaron pagkaraan ng ilang sandali, ang mata ko na pinalamanan na tinapay ay halos kainin sa oras na ito. Yun na nga mga masters, no? Bali panibagong kabanata na naman yung natapos natin ngayong gabi. Muli, maraming salamat po.